Welcome sa Phobia City. Ang video na ito ay may sumpa. Ang sino mang hindi mag-subscribe at mag-like ay mumultuhin. Taon-taon ay isinasagawa ang holiday na kung tawagin ay The Purge, kung saan sa loob ng 12 oras ay ligal ang mga krimen, kabilang na dito ang pagpatay. Orihinal na nagmula ito sa United States at dahil sa mga naging magandang resulta nito, katulad ng paglago ng ekonomiya, kasabay ng pagbaba ng bilang ng mga krimen taon-taon, ay ginaya ito ng iba pang mga bansa, kabilang na ang Pilipinas. Sa ilalim ng payapang kalangitan ay masayang tinungo ng batang si Ella ang kanyang kalaro na si Makmak. Nakatayo ito sa gitna ng mga pananim na santan ng malawak na hardin ng parke kung nasaan sila ngayon. Nakangiti ito sa kanya at tila ba may tinatago ito sa kanyang likuran. Ella, buti dumating ka na. Kanina pa ako naghihintay dito sa tagpuan natin. Sorry Makmak kung natagalan ako. Sina mama kasi pinapatulog ako tuwing tanghali para mabilis daw akong lumaki. Tumakas nga lang ako para makita ka. Ganun ba? Naku, baka pagalitan ka pa dahil sa akin kapag nalaman nilang hindi ka natutulog ng tanghali. Okay lang, masaya ka namang kalaro kaya okay lang kung mapagalitan ako. Nagtawanan ng dalawa at inilabas ni Makmak ang kanina pa niya tinatago sa kanyang likod. Isa itong pulseras na gawa sa pinagdugtong-dugtong na bulaklak ng santan. Heto, para sa'yo, Ella. Ginawa ko yan habang hinihintay ka. Wow, ang ganda naman ito. Naku, salamat Makmak ha. Isinuot ni Makmak ang bracelet sa kalaro. Nabakas pa din sa muka ang kasiyahan. Bakit parang malungkot ka? Galit ka ba? Kasi pinaghintay kita? Napalitan ng pagtataka ang galak ni Ella matapos mapansing nakasimangot ang kalaro. Ella, sorry. Bakit ka naman nagsasorry? Ano ba nangyayari sa'yo? Ella, sorry. Kasi ito lang huling pagkikita natin. Haalis na kami mamaya. Lilipat na kami ng bahay. Malayo ang pupuntahan namin, sabi ni Inay. Doon daw sa mas ligtas na lugar. Ano? Aalis ka na? Iiwan mo na ako? Malungkot na tanong nito kay Makmak. Napayuko si Ella at hindi napigilang tumulo ang kanyang masaganang mga luha. Nasasaktan siya sa ideyang iiwan na siya ng kanyang matalik na kaibigan. Muli siyang tumingin kay Makmak pero nanlaki ang kanyang mga mata dahil wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Naglaho na parang bula ang kanyang kalaro. Balisang nilingalinga ng babae ang paningin sa paligid upang hanapin si Makmak. Subalit, talagang nawala na ito. Napatingin siya sa bracelet na binigay nito. Nalanta na ang mga santan at napigtas. Kasabay nito ay dumilim ang paligid, kumidlat at bumuhos ang malakas na ulan. Hindi, Makmak, wag mo akong iwan. Makmak! Sigaw ni Ella, sabay na tagpuan ang kanyang sarili na nakahiga sa kama ng kanyang silid. Pawis na pawis siya at hinihingal. Ano ba yan? Panaginip lang pala ulit. Bumukas ang pinto ng
Yung unang The Purge na hindi natin kasama si Kuya Jose. Si Johnny? Yung boyfriend mo? Sure ka bang trustworthy yan si Johnny? Tingnan mo naman ang itsura. Puro tato. Tapos, ang payat-payat pa. Dudang sabi ni Erwin, sabay lait sa kasintahan ng kanyang tita Jessa. Kaagad naman siyang sinaway ni Ella. Hoy Erwin, yung bibig mo ha? Don't judge the book by its cover. At saka nakaka-offend dyan. Paano na lang kung nandito yung tao? Hindi mo dapat sinasabi yan. Mga pamangkin, kalma lang. Hindi ba't last year ay nandito din si Johnny nung purging? Oh, may ginawa ba siyang masama? Wala naman, di ba? At saka makakatulong natin siya kung sakaling may mga magbalak kumanti sa atin. Dito ka siya patutulugin mamaya. Hindi para sa akin, kundi para sa inyo. Para sa safety natin. Actually, hindi talaga siya matutulog. Magbabantay kami buong mandamag. Saka, papakawala natin sina Smoke at Blackie mamaya para may magbantay dyan sa labas. Kailangan natin magdoble ingat dahil first time natin gagawin to na wala ang parents nyo. Kaya magtiwala kayo sa akin, okay? Kung sa tingin mo naman na yan ang makakabuti sa atin, edi go ako dyan. Kung ganun, edi okay, fine. May tiwala naman kami sa'yo. Yun naman pala papayag din. Mamaya nga pala samahan niyo ako sa palengke ha. Mamili tayo ng kakainin natin. Para fresh. At saka, before 5 ng hapon, ay bawal nang lumabas. Okay ba yon? Pagbibigay alam ni Jessa sa dalawa at tumango naman ang mga to bilang tugon. Dinalaw ni Ella ang kanyang best friend na si Violet sa bahay nito na nasa isang kanto lang ang layo mula sa bahay nila. Maliit lang ang bahay nila pero sakto lang para sa kanila ng kanyang ama na may sakit at dinadialysis. Tao po. Violet? Tao po. Girl, andyan ka ba? Ay, ikaw pala, Ella. Pasok ka. Pasensya ka na kung di kita agad na pagbuksan, ha? Nagluluto pa kasi ako ng ulam namin ng itay. Ah, ganun ba? Wala yun. Nga pala, kamusta na si Tito Berto? Ganon pa din. Minsan kinukulang siya sa oxygen. Kaya lagi nakahanda ang oxygen tank namin. Actually, kakauwi ko ng galing racket. Pag out ko kanina sa work, nag-deliver agad ako ng mga paninda sa mga customer ko. Grabe. Hanga talaga sa kasipagan mo, girl. Ikaw na nagtataguyod sa pamilya niya magmula ng... Bakit di mo tinuloy? Magmula nang iwanan kami ng walang kwenta kong ina para sumama sa lalaki niya. Ganon talaga ang buhay. Kailangan magpatuloy. Wala man tayong ibang pagpipilian No choice kumbaga in English. Saka nakamove on na ako sa pangiiwan niya. Wala na akong pakialam sa kanya. Ang pinagtutuunan ko na lang ng pansin niya yon, yung pantusos namin sa dialysis ni Itay. Sorry girl kung inopen ko pa ha. Maiba tayo. Sure ka bang ayaw na doon muna kayo tumuloy sa amin mamayang gabi habang ginaganap ang purge? Mas mapalagay ang loob ko kapag kasama naman kayo ni Tito Berto. Girl, okay nga na kami dito. Na-appreciate ko ang concern mo. Pero ilang years na kami na sumasalubong sa purge na dito na kami sa maliit na bahay na to. At hanggang ngayon, walang nagtatangkang gumalaw sa amin ni Itay. Kaya huwag ka na mag-alala. Kami nang bahala sa mga sarili namin. O sige, kung yan ang sa tingin mo na makakabuti sa inyo ni Tito Berto, edi go. Hindi ko na kayo kukuliting pumunta sa amin. Napabuntong hininga na lamang sa Ella dahil nag-aalala pa din siya sa kalagayan ng mag-ama dahil alam niyang walang sapat na seguridad ang bahay ng mga ito. Ang lahat ng mga mamamayan ng Pilipinas ay naging masipag at madiskarte sa buhay gaya ng kanyang best friend na si Violet. Hindi pwedeng tatamad-tamad at kampante dahil kailangan nilang mag-ipon ng pera para may ipambili ng sapat na seguridad at depensa laban sa mga kriminal na susugod tuwing gaganapin ang purging. Unti-unti na ding umuunlad ang Pilipinas dahil wala ng korupsyon sa gobyerno. Natatakot na mga miyembro nito na magnakaw sa pera ng bayan dahil kapag nalaman ng mga Filipino na may katiwalian ay sila ang unahing i-target sa araw ng The Purge. Ang purge ng Pilipinas ay may pinagkaiba sa Amerika dahil hindi exempted ang gobyerno dito. Ibig sabihin ay kasali pati ang gobyerno
Maliban na lamang sa presidente, ang leader ng bansa ang bukod tanging ma-immunity sa annual purging. Noong unang mga taon ng The Purge ay halos maubos ang mga may katungkulan na korap sa gobyerno dahil minamasakar ng mga taong bayan ang mga to kasama na ang kanilang buong pamilya kapag nalaman nila ang mga katiwalian ng mga to. Dahil dito ay nagkaroon ng special election para palitan ang lahat-lahat ng mga namatay na may katungkulan, lalong-lalo na ang mga nasa local government units kung saan dito ang may pinakamaraming bilang ng minasakera. Nagkaroon ng problema dahil halos walang may gustong pumalit sa mga bakanting pwesto dahil sa takot na baka matulad sila sa mga pinatay na korap. Kaya dinoble ang salary increase bilang compensation at pinaunawa ng pamahalaan sa mamamayan na hindi mapapahamak kung hindi naman korap. Dahil dito ay nahikayat na din ang mga iilan na pumalit sa pwesto ng mga minasakera at sa kanila nagsimula ang mga tapat na gobyerno. May mga iilang nahuhuli pa din na nagnanakaw sa kaba ng bayan at gaya ng mga naunang korap ay pinagpapatay din sila na lalong naghatid ng mensahe sa ibang government leader na huwag nang tangkaing maging tiwali. Hanggang sa lumipas ang mahigit isang dekada at 0% na ang mga tiwali sa gobyerno dahil sa takot ng mga to na baka mapahamak sila dahil walang silbi ang kanilang mga bantay at security kapag nagtulong-tulong na ang mga mamamayan. Naging dahilan ito ng unting-unting pag-angat ng bansa. Nabawasan ang bilang ng kahirapan at populasyon. Ang pinakamaraming bilang ng mga namamatay tuwing gaganapin ng purge ay ang mga mahihirap, lalong-lalo na ang mga nakatira sa squatter area at mga pulubi dahil wala silang sapat na seguridad o ligtas na matutuluyan kaya madali lang silang napapatay ng mga predator. Predator ang tawag sa mga kalahok na gumagawa ng mga krimen sa purging at prey naman ang tawag sa mga gusto lang makaligtas at hindi nakikisali sa kahit anong krimen. Girl, pwede man pakitingnan mo muna si Itay sa kwarto niya. I-check ko lang yung niluluto ko, baka ma-overcook. Dito ka na rin kumain para may kasabay kami ni Itay. Naku V, sorry. Pero kailangan ko pang samahan si Tita Jessa mamaya na mamili ng mga lulutuin namin. Tapos tutulungan ko din siya magsara ng mini grocery. Nagpunta lang talaga ako dito para alokin kayo na sa amin muna tumuloy. Kaya di ko na kayo maya samahan kumain. Bawi na lang ako next time. Pero sige, pupuntahan ko muna si Tito Berto sa kwarto niya. Ganun ba? Okay lang girl. Sige na, puntahan mo na si Itay. Pinanood ni Violet na naglakad ang kaibigan papasok sa kwarto ng kanyang Itay at nang matiyak na abala na ito ay kaagad niyang hinalungkat ang wallet nito kung saan nakalagay ang susi ng kanilang gate. Sorry Ella, pero kailangan kong gawin to alang-alang sa amin ni Itay. Sana'y mapatawad mo pa ako. Kamusta ka na, Tito? Bumubuti na po ba yung pakiramdam niyo? Tanong ni Ella sa kanyang Tito Berto na nakaupo sa kanyang kama. Ngumiti naman ito sa kanya. Ella, salamat dahil dinalaw mo kami ni Violet. Talagang napakabuti mo. Pinalaki ka ng maayos ng mga magulang mo. Kahit wala na sila na aking mga kaibigan, ay nandyan ka pa din para sa amin ni Violet. Naku, Tito. Hindi na kayo others sa amin, no? Ang totoo nga niyan ay inaalok ko kayo ni Violet na doon na muna magpalipas ng gabi sa bahay. Para naman kahit paano ay mapanatag ang loob ko. Pero ayaw naman kasi ni Violet. Nagpapasalamat ako sa pagmamalasakit mo sa amin, anak. Napakabuti mo. Pero ayos na kami dito ni Violet. Hindi naman ligid sa kaalaman mo na ilang taon na kami namamalagi dito. Tuwing gaganapin yung buwisit na purge na yan. Pero heto't buhay pa din naman kami. Kaya huwag mo na kaming pakaisipin, ha? Ano pa nga bang magagawa ko, Tito? Kung yan ang sa tingin ninyo makakabuti sa inyo ni Violet, hindi go. Basta tawagan ko na lang kayo, ha? At kung kailangan niyo po ng tulong, magsabi po kayo sa akin, ha? Sa amin ni Tita Jessa. Sige anak, huwag kang mag-alala.
magiging maayos din ang lahat bukas na para bang walang nangyari gaya ng mga nakaraang taon. Ay, nako, sana nga tito. Medyo weird at kakaiba lang tong taon na to. Kasi ito yung first purge na hindi namin kasama sina mama at papa. Lakasan mo ang loob mo, anak. Alam kong ginagabayan kayo ng mga magulang mo at hindi nila kayo pabayaan magkapatid. Napangiti si Ella sa sinabi ni Berto nang biglang pumasok sa kwarto si Violet. Itay, luto na ang ulam natin. Ella, sigurado ka bang hindi ka nasusabay sa aming kumain? Gustuin ka man, V. Kaso, kailangan ko na ding umalis. Baka hinihintay na ako ni Tita Jessa. Baka bigla magbagong isip niyo, ha? Kontakin niyo ako. Mas mapapanatag ang loob ko kapag kasama namin kayo mamayang gabi. Sige na. Bye! Nagpaalam na si Ella sa mag-ama at tuluyan ang nilisan ng mga to sa munti nilang bahay. Mga suki, bumili na kayo. Sariwa pa mga isda ko, no? Bisugo, bangos, tilapia, lahat yan fresh. Ano bang bibili nating ulam, tita? Gusto nyo ba ng isda? Para mabilis lang lutuin at nang mas marami pa tayong oras para maghanda sa purge. Okay lang sa akin. Ewan ko dito kay Ate Ella kung gusto niya. Kahit ano pa yan, basta luto mo tita. Kakainin ko yan. Hindi kaya ako choosy, no? Nako, nang bola pa. Talaga lang ha. Sige, bibili na ako ng isda. Dito muna kayo. Bantayan mo tong kapatid mo, Ella, ha? At baka kung saan-saan pa magsusuot. Iniwan na sila ng kanilang tita Jessa upang mamili ng maagawang atensyon ng magkapatid matapos makita ang isang ginang na mga nasa 50s na ang edad dahil kulay puti na ang ibang hibla ng buhok nito. Namamalimos ito sa tindahan ng gulay sa bukana ng palengke. Ma'am, maawa na kayo sa amin ng anak ko. Kailangan namin ng makakain. Hindi pa kami kumakain simula kahapon. Pagmamakaawa ng matanda sa tindera. Pero umismid lamang ito sa pobreng pulubi at binulyawan ito. Nako manang, wala pa kaming benta. Matumal ngayon dahil abala ang mga tao sa paghahanda para sa gaganaping purge mamaya. Kaya halos mangilan-ngilan na mga namimili sa amin ngayon. Wala akong maibibigay sa'yo, saka pwede ba huwag ka dito sa tindahan namin? Tingnan mo, lalo tuloy kami nawawala ng customer dahil sa'yo. Tingnan mo ate, kawawa naman yung Ale. Sinungitan lang siya ng tindera, imbis na bigyan na lang ng pagkain. Kaya nga no, ang weird lang
amin. Eto, tanggapin nyo. Para naman marami kayo mabilang pagkain. 500 piso? Masyadong malaki ito, anak. Sobra-sobra ito. Hindi ko ito matatanggap. Nay, tanggapin nyo na po. Hindi po ako makapalagay kapag hindi nyo yan tinanggap. Alam kong mas kailangan nyo yan. Napakabuti mo, anak. Naway pagpalain kayo magkapatid sa kabutihan ninyo sa amin. Thank you nga pala. Napakabait nyo. Nakangiting pagpapasalamat sa kanila ng lalaki at tumango pa ito sa kanya, tanda ng paggalang. Pasing. Po? Pasing ang pangalan ko. Oo nga pala, munti ko na malimutan magpakilala. Ito naman ang aking anak. Siya si Makmak. Makmak? Hoy! Layuan nyo nga mga pamangkin ko, mga pulube, marurume. Baka mahawa nyo pa sila sa sakit nyo. Pag hindi pa kayo umalis, ay ipapapatay ko kayo mamayang gabi habang ginaganap ang purging. Napalingon na magkapatid matapos marinig ang kanilang tita Joanne na sumigaw. Kaagad namang nagsialis ang magnanay na tila ba takot na takot kay Joanne. Tita, ano ba? Bakit mo sila itinaboy? Tinutulungan lang namin sila dahil nagugutom sila. Wala sila masamang ginagawa sa amin ni Erwin. Mga pamangkin, ayaw ko lang na mapahamak kayo. Malay ba natin kung masasamang tao ang mga yon? Hindi na usang pulubi ngayon, no? Maunlad ng bansa natin dahil sa purge. Kaya hindi ba kayo nagtataka kung bakit may mga pulubi pa din? Malamang nagpapanggap lang ang mga yon. Baka mga budol sila. Tita naman, napaka-uwi mo naman mag-isip. Ganong itsura talaga ang bubudol. Nakita mo namang hirap na nga maglakad si Manang Pasing kasi natakot sa banta nyo. Erwin, pamangkin ko. OA na kung OA. Pero concern na ako sa inyo. Ulila na kayo at kami na lang ng tita Jessa nyo ang natitira nyong kamag-anak. Teka, nasa na ba si Jessa? At bakit niya kayo hinahayaang nakatambay dito sa palengke? Mabuti na lang at nakita ko kayo. Namimili po siya. Iniwan niya muna kami dito para mabilis siya makapamili. Isinama niya po kami dito para may katulong po siya magbitbit. Nako, yung babaeng yun talaga. Mas na pang asikasuhin ang pagluluto kumpara sa paghahanda para mamaya sa purge. Palibasa'y bata pa kaya hindi alam kung ano ang dapat i-prioritize. Kung dun muna kaya kayo sa amin ng Tito Frederico niyo magpalipas ng gabi. Pakiramdam ko kasi mapahama kayo sa poder ni Jessa. Tita naman, alam naman po ni Tita Jessa ang ginagawa niya. Bata pa po siya pero alam niya na po ang tama at mali. Kaya nga po ipinagkatiwala kami ni na mama at papa sa kanya, di ba? Natigilan si Joanne sa sinagot ng pamangkin niyang si Ella. Nasaktan siya sa pinupunto nito na mas pinagkakatiwalaan ng kanilang kapatid na si Jose si Jessa kumpara sa kanya. Gusto niyang sampalin sa gigil si Ella pero huminga siya ng malalim at kinontrol ang sarili. Sige, kung sa tingin niyo na mas magiging okay kayo sa kanya, edi wala na akong magagawa. Hindi ko na kayo pipilitin sa mama mamaya sa akin. Pero kung sakaling nagka-emergency at kailangan nyo ng tulong, ay huwag kayong magdalawang isip na tawagan ako ha. Sabi nito sa magkapatid at bago pa man may muling umimik kina Ella at Erwin ay tumalikod na si Joanne at mabilis na naglakad palayo. Kinuha ni Joanne ang kanyang Android phone at may tinawagan. Hello, Junie? Oh, bakit ka napatawag? Ang aga naman ata. I just want to make sure na hindi maaapornada ang plano ko. Basta ba'y maayos ka magbayad bago ang purge ay sisiguraduhin kong hindi na abutin pa bukas ang girlfriend kong si Jessa. Magaling kong ganun. Siguraduhin mo lang ha. Wag na wag mo akong bibiguin, Junie. Guys, ayan ata si Junie. Tamang-tama at kakatapos ko lang magluto. Wait lang ha, pagbubuksan ko lang siya ng gate. Excited na pagpapaalam ni Jessa sa mga pamangkin at kaagad na lumabas ng bahay para pagbuksan ng gate ang kanyang boyfriend. Nangyari dun? Tita talaga napakalandi. Shh, huy. Ang bibig mo, Erwin ha? Pipitikin ko na yan. Hayaan mo na siya kung saan siya masaya. Si Tana Ella sa kapatid
Nakaupo ang dalawa sa wooden chairs na nakapaikot sa round wooden table. Maya-maya ay tumahimik ang babae. Oh, mukhang malalim ang iniisip mo ate ah. Wala. Naalala ko lang kasi yung mag-inang pulubi kanina sa palengke. Sina Nanay Pasing sa kasi... Si Makmak? Iniisip mo ba ate na siya yung Makmak na kababata mo? Exactly, Erwin. Oo nga no. Paano ba naman kamukhang kamukha niya si Makmak? Kaya pala sobrang pamilyar niya. Sayang nga lang at tinaboy kagad sila ni Tita Joanne. Kaya hindi ko na na-confirm kung siya ba talaga ang Makmak na kababata ko. Eh di bukas hanapin natin sila. Madali lang naman sila hanapin at sila lang naman ang bukod tayong mga pulubi dito sa lugar natin. Ano ka ba naman, Erwin? Hindi mo ba naiisip na nasa panganib sila ngayon? Wala silang ligtas na matutuluyan kagaya natin. Sa bagay, kawawa naman sila. May iba tayo. Pinakain mo na ba sina Smoke at Blackie? Hindi pa. Akala ko kasi ikaw magpapakain sa kanila. Adik ka talaga. Alam mo naman mga American Pitbull sila at mga lalaki pa. Kailangan nilang pakainin kung hindi, baka tayo pang kainin nila. Natatawang biro ni Ella sa kapatid nang biglang dumating si Jessa at ang boyfriend nitong si Junie. Ay mga pamangkin, good evening. Nandito na si Tito Junie nyo. Sisiguraduhin kong magiging ligtas kayong magkakapatid. Akong bahala sa inyo. Kumpiyansa na sabi sa kanila ng lalaki. Amoy na amoy kagad ni Ella ang damit nitong amoy sigarilyo. Napapangiwi din siya sa dreadlocks nito na para bang ilang taon nang hindi sinusuklay at sinashampoo dahil sa sobrang dry. Ang isipin pa lang niya kung ano ang amoy nito ay naduduwal na siya. Tad-tad din ang tattoo ang mga kamay at leeg nito na paniguradong pati din ang kanyang tiyan, dibdib, paa at likod kapag nakahubad. May mga gagamba, dragon, mukha ng babae na hindi alam na Ella kung anong ibig sabihin. Hindi rin niya alam kung anong nakita dito ng kanyang tita Jessa. Marami siyang kilalang nanligaw dito dati na mas matino tingnan pero wala siyang sinagot. Siguro hindi naman porket tad-tad ng tattoo ay masamang tao na, ika nga nila. I don't judge the book by its cover. Kaya naman siguro ito ang ginawa ng kanyang tita Jessa dahil may nakita itong maganda kay Junie na wala sa mga naunang nanligaw sa kanya. Oh, narinig niyo yan guys? Sabi ko naman sa inyo we can trust him. Kaya relax lang. Siya nang bahala sa atin. Nakangiting sabi ni Jessa at inihanda na ang mga pagkain. Anak, nailak mo na ba yung pinto? Nag-aalalang tanong ni Berto kay Violet nang matapos itong lunukin ang huling bahagi ng lakatan. Busog na ito at kaagad naman siyang inabutan ng isang basong tubig ni Violet. Uminom ito ng paunti-unti. Opo, Itay. Kanina pa. Ako na magliligpit dito. Pumasok ka na sa kwarto mo na makapagpahinga ka na. Mabuti pa nga anak. Parang biglang inantok ako eh. Bala ko pa namang bugpuyat para kung sakaling may magtangkang pumasok dito sa bahay natin ay makapaghanda tayo. E di matulog ka na, Itay. Ako nang bahala. Gigisingin na lang kita kapag may kung anong mangyari. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Sabi ni Violet sa kanyang ama. Sumunod naman ito at dahan-dahang tumungo sa silid nito. Ilang saglit pa ay narinig niya ang pagiga nito sa kama. Isang indikasyon na epektibo ang nilagay niya pampatulog sa tubig nito. Patawarin niyo ako, Itay. Pero kailangan kong gawin to para sa atin. Para sa pagpapagamot mo. Naluluhang sabi ni Violet sa hangin. Kinuha niya ang bag niya at sinuot ang maskara. Kasabay nito ay nagtungo siya sa kusina upang kunin ang kitchen knife. Papunta na siya ngayon sa bahay ni na Ella. Binuksan ko ng electric current sa paderang gate natin. Nakaon na din ang alarm para sa motion detector sa labas. Pati yung mga CCTV ay nakaon na. Mga bata naman, nasa silid na nila, pinatulog ko na. Pero syempre, alam naman natin babad na naman ang mga yun sa cellphone nila. Pagbibigay alam ni Frederico sa asawang si Joanne na nakaupo ngayon malapit sa bintana habang nakatingin sa labas ng kanilang bahay. Uminom si Joanne ng alak sa hawak niyang wine glass at hinarap ang asawa. Magaling kung ganon. Tuloy ang plano natin sa kapatid kong si Jessa at sa pangapamangkin ko.
Nakapasok na si Junie sa bahay nila. Bukas na bukas ay may pambayad na tayo sa mga utang natin. Nangako ako sa kanila, kaya hindi nila gagalawin ang pamilya natin ngayong purge na to. Hindi ko hayang madamay ang buhay ng mga anak natin dahil lang sa luho at pagsusugal natin mag-asawa. Isasakripisyo ko ang mga kamag-anak ko para sa pamilyang ito. Ang pamilyang ito ang nagparamdam sa akin ng pagmamahal na kahit kailan ay hindi ko naramdaman kina mama at papa, kina Jose at Jessa. Kaya handa kong isakripisyo ang mga pamangkin ko, alang-alang sa kaligtasan ng pamilyang to. Salamat aking asawa. Sinusumpa ko sa tabing ito na magbabago na ako. Hindi na ako pupuntang kasino kahit kailan para sa mga anak natin. Maluwaluhang sabi ni Federico, kahit ang totoo ay ilang beses niya na itong sinabi sa sarili. Pero hindi niya makontrol ang adiksyon sa sugal. Kinuha ni Federico ang bote ng Shandon sparkling wine. Nagsali nito sa kanyang wine glass at sinalinan din ang baso ni Joanne. For the future of this family. Sabi ni Federico at nag-cheers sila at sabay na uminom habang nakatingin sa kalsada sa labas ng kanilang bahay.